Pare, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Siguro sa simula talaga, no? Doon sa gabing yun. Daling akong Batangas noon. May site visit para sa isang project. Architect ako, di ba? So, parte ng trabaho ang mga biyaheng malalayo. Gabi na ako umalis, mga 10:00 na siguro. Umuulan. Hindi malakas, pero yung klase ng ambon na nagpapadulas ng kalsada at nagpapalabo sa lahat. Yung daan na yun, yung provincial road pa Manila, madilim. Iilan lang ang poste ng ilaw. Karamihan sa liwanag galing sa sasakyan ko. Nakafocus ako sa daan. Pinapatugtog ko yung paborito kong banda para hindi ako antukin. Normal na gabi. Normal na biyahe. Yun ang akala ko. Tapos, bigla na lang. Galing sa gilid ng kalsada, sa may talahiban, may biglang tumawid. Isang anino lang, babae. Wala akong oras para mag-react. Napapreno ako ng todo, pero huli na ang lahat. Narinig ko yung kalabog. Yung tunog na hinding-hindi ko makakalimutan. Tunog ng salamin na nababasag, ng metal na nayuyupi at ng laman. Nanginginig akong bumaba ng sasakyan. Doon, sa harap ng wasak kong headlight, nakahandusay siya. Nakaputing bestida na basang-basa at may putik. Hindi na gumagalaw. Sinubukan kong hanapin ang pulso niya. Wala. Blanko ang isip ko. Takot at gulat. Tumawag ako ng pulis, ng ambulansya. Ginawa ko lahat ng tama. Sabi ng mga pulis, aksidente. Wala akong kasalanan. Walang ilaw sa kalsada, bigla siyang tumawid. Walang nakakakilala sa kanya sa lugar. Walang ID. Isang Jane Doe. Dinala ako sa presinto. Kinuha ang statement ko. Tapos, pinauwi rin. Sabi nila, tatawagan na lang daw ako kung may development. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi doon magtatapos ang lahat. Paano posibleng magtapos yun doon? May buhay na nawala dahil sa akin. Kahit pa sabihing aksidente, dugo niya ang nasa mga kamay ko. Dugo niya ang nasa kalsadang yun. Lumipas ang 1 linggo. Sinubukan kong bumalik sa normal. Trabaho sa umaga, meeting sa hapon, uwi sa kondo sa gabi. Pero pare, iba na. Bawat tunog ng preno sa kalsada, napapapiglag ako. Bawat anino sa gilid ng mata ko, akala ko siya na. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na trauma lang to, na lilipas din. Pero nagsimula ang mga panaginip. Hindi siya yung tipong bangungot na may sumisigaw o humahabol sa'yo. Mas malala pa. Tahimik. Sa panaginip ko, nasa loob daw ako ng kotse ko, pero hindi ito umaandar. Nakatigil lang sa gitna ng parehong kalsada kung saan nangyari ang aksidente. Umuulan din, pero sa loob ng kotse, tuyong-tuyo ako. At sa labas, nakatayo siya. Ilang talampakan lang mula sa windshield. Yung babae, nakaputing bestida pa rin, basang-basa. Hindi siya galit, hindi siya malungkot, wala. Blanko lang ang mukha niya, nakatitig sa akin. Ang buhok niyang mahaba at itim, dumidikit sa mukha niya dahil sa ulan. Hindi siya kumikilos, nakatayo lang siya dun, naghihintay. Gabi-gabi pare, gabi-gabi pareho ang panaginip. Gigising akong basang-basa ng pawis, humahabol sa hininga. Titingin ako sa paligid ng kwarto ko. Kalahating umaasa at kalahating natatakot na baka makita ko siya sa sulok. Pero wala. Ako lang mag-isa sa dilim ng unit ko. Sinubukan kong uminom ng sleeping pills. Walang epekto. Sinubukan kong magpuyat, manood ng TV hanggang magsawa. Pero sa huli, kailangan kong matulog.
At sa bawat pagpikit ko, alam kong naghihintay siya sa kabilang panig, sa kalsadang yun na binabalik-balikan ng isip ko. Hindi na ito trauma lang. Nagsisimula na akong maniwala na may daladala akong hindi nakikita. Isang pasahero mula sa gabing iyon. Hindi siya humihingi ng tulong, hindi siya nananakot. Nakatitig lang siya. At sa totoo lang, mas nakakatakot yun. Yung hindi mo alam kung ano ang gusto niya. Yung paghihintay. Nasanay na ako sa mukha niya sa panaginip. Naging parte na siya ng gabi ko. Pero isang gabi, may nagbago. Nandoon na naman ako sa loob ng kotse sa kalsadang maulan. Nakatayo siya sa labas. Nakatitig. Pero ngayon, may kasama ng tunog. Hindi malakas. Sa una, akala ko ugong lang ng hangin. Pero habang tumatagal, lumilinaw. Isang iyak. Iyak ng sanggol. Hindi galing sa kanya. Parang galing sa kung saan. Sa paligid. Mahina pero tagos sa buto. Parang alulong na manipis. Doon sa panaginip, sa unang pagkakataon, nakita kong gumalaw ang ekspresyon ng babae. Hindi ngiti, hindi simangot, parang lungkot. Isang napakalalim na lungkot. Nagising ako, pero hindi nawala ang tunog. Naririnig ko pa rin, mahina, pero andoon ang iyak ng sanggol. Napabangon ako, binuksan ang ilaw, pinakinggan ko. Baka pusa lang sa labas? O baka galing sa kapitbahay? Imposible, soundproof ang mga pader ng kondo. Tumingin ako sa bintana. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong syudad. Pero sa loob ng unit ko, sa loob ng ulo ko, naririnig ko ang iyak. Mula noon, hindi na nawala. Bigla na lang susulpot habang nagdadrive ako, habang nasa meeting, habang kumakain. Isang mahinang ungol, parang multo ng tunog. Walang ibang nakakarinig. Ako lang. Tinanong ko minsan ang assistant ko, may naririnig ka bang parang pusa? Umiling lang siya. Tinitignan ako na parang nababaliw na ako. Baka nga nababaliw na ako. Kulang sa tulog. Stress. Guilt. Pero pare, iba yung tunog. May bigat. May pakiusap. Nagsimula akong mag-research online. Kwento ng mga multo. Aswang. Tiyanak. Mga bagay na tinatawanan ko lang dati. Mga kwento ni Lola noong bata pa ako sa probinsya. Sabi niya, mag-iingat daw sa mga babaeng namatay na nagdadalang taon. Sabi niya, ang kaluluwa ng sanggol na hindi nabinyagan ay nagiging tiyanak. Umiiyak sa gubat para mangakit ng mga naliligaw. Pinatay ko ang laptop. Kalokohan. Nasa Manila ako. Nasa ika-21 siglo. Walang tiyanak sa isang high-rise condo. Pero habang sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko, narinig ko na naman, mahina, mula sa may bintana. Ang iyak na parang kuting, pero alam kong hindi. Hindi ko na kaya. Kailangan kong malaman kung sino siya. Yung pagiging Jane Doe niya, yun ang unti-unting pumapatay sa akin. Isang multo na walang pangalan ay isang multong hindi mo matutulungan, hindi mo mapapaalis. Kaya isang umaga, nag-file ako ng leave sa trabaho at bumalik ako sa Batangas. Doon sa police station kung saan kinuha ang statement ko. Kinausap ko ulit yung hepe, si Chief Santos. Medyo may edad na,
pero mukhang mabait. Leo, iho, sabi niya habang nagtitimpla ng kape. Wala pa rin eh. Walang naghahanap. Walang missing person report na tumutugma sa kanya. Inilibing na namin siya sa public cemetery. Unidentified. Chief, pwede ko bang makita yung mga gamit niya? Kahit ano, baka may makita akong pwedeng maging lead, pakiusap ko. Nag-aalangan siya noong una, pero siguro nakita niya ang desperasyon sa mga mata ko. Dinala niya ako sa isang maliit na bodega kung saan nakatago ang mga ebidensya. Inabot niya sa akin ang isang malaking brown envelope. Sa loob, nandoon ang mga damit niya. Yung puting bestida, tuyo na, pero may mansya pa rin ng putik at dugo. Isang pares ng lumang tsinelas at isang bagay pa. Isang maliit na anting-anting o kwintas. Gawa sa sinulid na itim na nakabuhol na isang maliit na kahoy na parang ugat. Nakita yan sa liig niya, sabi ni Chief. Hinawakan ko, malamig, parang may kuryenteng dumalaw sa braso ko. Walang kahit anong marka, walang pangalan, walang kahit ano. Nagpasalamat ako at umalis. Habang nagdadrive ako palayo, pakiramdam ko lalo lang akong nalubog. Akala ko makakahanap ako ng kasagutan. Pero wala. Para siyang bula na naglaho. Isang babae na walang karaanan, walang pamilya, walang kaibigan. Paanong nangyari yun? Dumaan ako sa lugar ng aksidente. Tanghaling tapat pero parang may kakaibang lamig sa lugar na yun. May mga bulaklak na plastik na nakasabit sa isang puno sa gilid ng daan. Siguro may ibang naaksidente na rin doon o baka para sa kanya. Bumaba ako. Tinitigan ko ang kalsada. Dito ko siya huling nakita. At habang nakatayo ako roon sa ilalim ng tirik na araw, narinig ko na naman ang iyak. Ngayon mas malinaw. At sa unang pagkakataon, parang may kasama itong salita. Isang bulong, paulit-ulit. Anak. Hindi ako umuwi agad sa Manila. May kung anong puwersa na pumipigil sa akin. Nag-check-in ako sa isang maliit na inn sa bayan. Kailangan kong malaman ang kwento ng lugar na to. Ang kwento ng kalsadang yun. Kinabukasan, pumunta ako sa isang maliit na karinderya malapit sa lugar ng aksidente. Nagkunwari akong may hinahanap na lupa na pwedeng bilhin para may dahilan akong magtanong-tanong. Umorder ako ng kape at kinausap ko yung matandang babae na nagbabantay, si Aling Nena. Yung kurbada dyan? Sabi niya habang pinupunasan ang lamesa. Naku iho, mainit ang lugar na yan. Mainit po? Bakit? Tanong ko, sinusubukang magtunog inosente. Sumandal siya. Marami nang nangyari dyan. Matagal na. Kwento pa ng mga ninuno namin, may nagbabantay daw dyan. Isang engkanto? O baka kaluluwang ligaw? Hindi namin alam. Basta kapag papalubog na ang araw, iwasan mong mag-isa dyan. Tinignan niya ako ng diretsyo. May mga dinudukot daw. Lalo na yung mga may mabigat na kalooban. Nanlamig ang batok po. May naaalala po ba kayong naaksidente dyan kamakailan lang? Isang babae? Nag-isip si Aling Nena. Madami iho. Pero yung huli, oo. Kawawa. Walang nakakilala. Ang sabi-sabi, hindi taga rito yun. Galing daw sa malayong baryo sa bundok. Pinalayas daw ng pamilya. Bakit daw po pinalayas? Halos pabulong na tanong ko. Bumulong din si Aling Nena na parang may nakikinig sa amin. Nagdadalang taon.
Walang asawa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lahat ng piyesa unti-unti nabubuo. Ang iyak ng sanggol, ang bulong na anak, ang babaeng pinalayas, ang babaeng naglalakad mag-isa sa dilim ng gabi. Siguro umuuwi siya o baka naghahanap ng matutuluyan. Bago ako umalis, hinabol ako ni Aling Nena. "Iho," sabi niya, may hawak na maliit na supot ng asin. "Maglagay ka nito sa bulsa mo, pampalayo sa masasamang elemento, at magdasal ka. Huwag mong iisipin kung anumang nagbabagabag sa'yo, baka marinig nila ka." Hindi ako relihiyosong tao. Matagal na akong hindi nagsisimba. Pero nung gabing yun, sa kwarto ko sa inn, hawak ko ang kwintas na gawa sa ugat at ang supot ng asin. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, sinubukan kong magdasal. Pero habang ginagawa ko yun, ang taning naririnig ko sa isip ko ay ang iyak na yun, na parang nagtatanong kung bakit ngayon lang. Pagbalik ko sa Manila, dala-dala ko ang bigat ng mga kwento ni Aling Nena. Mas malinaw na ngayon ang multo. Hindi na lang siya isang biktima ng aksidente. Isa siyang babaeng may kwento. Isang ina. At yung anak niya. Yung anak niya na hindi man lang nakakita ng liwanag. Dahil dito, mas lumala ang lahat. Ang iyak sa gabi, mas malakas na. Minsan, parang galing na sa kabilang kwarto. At ang panaginip ko, nagbago na naman. Nasa kotse pa rin ako. Umuulan pa rin. Pero ngayon, hindi na lang nakatayo ang babae. Dahan-dahan siyang lumalakad palapit sa bintana ng kotse. At habang lumalakad siya, kumakanta siya. Isang uyai o lalabay, pamilyar ang tono pero hindi ko maintindihan ng mga salita. Malungkot pero may halong panunumbat. Isang gabi, nagising ako mula sa panaginip na yon, pero ang kanta naiwan sa isip ko paulit-ulit. Doon ko napagtanto, narinig ko na ang kantang yung dati. Tinawagan ko si Mama kinabukasan. "Ma, naalala mo ba yung kantang laging kinakanta ni Lola sa akin noong bata ako? Yung uyai?" Natahimik si Mama sa kabilang linya. "Anak, bakit mo naman natanong yan? Matagal na yun." "Basta ma, ano nga yung lyrics noon?" Pilit ko. Nag-aalangan si Mama. "Uyai yun ng mga matatanda sa probinsya namin. Hindi naman talaga pambata, parang babala. Ang sabi doon, hili na bunso, hili na. Ang nanay mo'y nasa kalsada, naghahanap ng hustisya, sa'yo'y ipapamana." Napitawan ko ang telepono. "Sa'yo'y ipapamana. Inheritance." Bigla kong naalala. Si Lola, laging may takot sa mga kwentong bayan. Sabi niya, may mga utang na hindi nababayaran ng pera. May mga responsibilidad na naipapasa kahit hindi mo gusto. Sabi niya, ang pamilya namin may manipis na tabing daw. Madaling makakita at makaramdam ng mga bagay na hindi para sa lahat. Tinawanan ko lang siya noon. Sabi ko, mga pamaihin lang yun ng matatanda. Ngayon, ang uyai na pampatulog sa akin noon ang siya nang gumigising sa akin sa gabi. Hindi na lang ito kwento ni Lola. Hindi na lang ito kwento ng babae sa kalsada. Nagsasanib na sila. Nagiging kwento ko na. Anong ipapamana niya sa akin? Ang lungkot niya? Ang galit niya? O ang anak niya? Pare, dito na nagsimulang gumuho ang pader sa pagitan ng panaginip at realidad. Isang umaga, paggising ko, may kakaibang amoy sa apartment ko. Amoy ng basang lupa.
Malakas na parang may nagbuwal ng isang sakong lupa mula sa probinsya sa gitna ng sala ko. Hinanap ko kung saan galing, pero wala. Malinis ang buong unit, pero andoon ng amoy, hindi maipagkakaila. Kasabay ng amoy ng lupa, may isa pang halimuyak. Matamis pero nakakakilabot. Ilang-ilang. Ang bulaklak na laging nasa mga burol at simenteryo. Nagsimula akong maging paranoid. Nililinis ko ang apartment ko araw-araw. Nag-i-spray ng kung ano-anong air freshener. Pero laging bumabalik ang amoy. Lupa at ilang-ilang. Parang dala-dala ko ang simenteryo sa loob ng bahay ko. Tapos, nagsimula ang mga bakas. Minsan, pag uwi ko galing trabaho, may makikita akong maliliit na bakas ng putik sa sahig, malapit sa pinto. Bakas na parang galing sa maliit na paa. Sobrang liit, parang paa ng bata. Sa una, pinaniwala ko ang sarili ko na baka ako lang ang may dala galing sa sapatos ko. Pero malinis ang sapatos ko, at paano mo ipapaliwanag ang sukat? Isang gabi, habang nanonood ako ng TV, namatay bigla ang ilaw. Brown out. Normal lang sana, pero narinig ko na naman yung iyak. Ngayon, napakalapit. Galing sa kusina. Nanginginig, binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko at dahan-dahang naglakad papunta doon. Wala akong nakita. Pero sa sahig, sa tabi mang ref, may isang maliit na paddle ng tubig na may putik. At sa gitna noon, isang talulot ng ilang-ilang. Doon ako napasigaw. Hindi na ito nasa isip ko lang. Totoo na, nandito sila sa bahay ko. Ang babae at ang anak niya. Hindi ko sila nakikita pero nararamdaman ko sila. Naaamoy ko sila. Nakikita ko ang mga bakas na iniiwan nila. Sinusubukan kong manatiling rasyonal. Baka may leak, baka may pumasok. Pero alam ko, sa kaibuturan ko, na niloloko ko lang ang sarili ko. Ang apartment ko sa siyudad, ang kuta ko, ang lugar kung saan dapat ligtas ako, ay naging extension na ng kalsadang yun sa Batangas. Dinala nila ang probinsya sa akin. Dinala nila ang kanilang libingan sa aking tahanan. Wala na akong pagpipilian. Sumuko na ako. Ang therapy, ang sleeping pills, ang pagpapanggap na normal ang lahat, walang gumagana. Sinabi ko ang lahat sa pinsan ko, si Gina. Hindi niya ako hinusgahan. Sa halip, binigyan niya ako ng isang address sa isang sulok ng Quiapo. Manong Joven, sabi niya, albularyo. Siya ang tumulong kay tita nang may gumawa sa kanya dati. Maniwala ka man o hindi, wala namang mawawala kung susubukan mo. Kaya pumunta ako. Isang maliit na bahay na amoy kandila at pinakulo ang dahon. Si Manong Joven, payat na matanda, pero ang mga mata niya parang nakikita ang kaluluwa mo. Hindi na ako nagpaliwanag. Tinignan niya lang ako at tumanggo na parang alam na niya kung bakit ako nandoon. Pinaupo niya ako at nagsagawa siya ng ritual na tinatawag na tawas. Nagtunaw siya ng kandila sa isang maliit na kawa at ibinuhos ito sa isang palanggan ng may tubig. Habang ginagawa niya yon, bumubulong siya ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Nang tumigas ang kandila sa tubig, kinuha niya ito at tinignan laban sa liwanag. May dalawa sila, sabi niya sa mahinang boses. Mag-ina, uhaw na uhaw sa pagkilala. Hindi sila masama, iho. Pero mabigat ang kanilang dala at kumapit sila sa iyo. Tinuro niya ang hubog ng kandila. At pare,
kitang-kita ko ang hubog ng isang babaeng may mahabang buhok at sa tabi niya isang maliit na figura, parang isang sanggol na nakabaluktot. Anong gagawin ko? Tanong ko basag ang boses. Tinignan niya ako ni Manong Joven. Ang aksidente ang nagbukas ng pinto, pero hindi yon ang dahilan kung bakit sila sa'yo kumapit. Kumapit sila dahil may puwang sa'yo, isang kalungkutan na katulad ng sa kanila. Tumingin siya sa palad ko. At dahil sa dugo mo. Dugo ko? Ang lahi ninyo, may kakayanang kayong maging tulay, isang daluyan para sa mga kaluluwang hindi matahimik, isang sumpa at isang regalo depende kung paano mo titingnan. Binigyan niya ako ng isang bote ng langis at ilang pinatuyong dahon. Ipagdasal mo sila, iho, pero hindi sapat ang dasal. May utang na dapat bayaran, isang pangalan, isang tahanan. Hanapin mo ang kanilang katahimikan at baka sakaling mahanap mo rin ang sayo. Ang mga salita ni Manong Joven, isang pangalan, isang tahanan, ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi na ako natatakot. Napalitan ito ng isang kakaibang misyon. Bumalik ako sa Batangas, pero hindi na sa police station. May isa akong ideya. Kung galing siya sa malayong baryo at pinalayas, malamang walang nag-asikaso ng papeles niya. Pero baka may nakakaalam. Baka yung naglilibing. Pumunta ako sa public cemetery. Nagtanong-tanong ako hanggang sa mahanap ko yung sepulturero na naglibing sa kanya, si Mang Cardo. Inabutan ko siya ng pera para sa merienda. Noong una, ayaw niyang magsalita. Pero nang sinabi ko kung gaano kahalaga na malaman ko, bumigay din siya. Oo, naalala ko siya. Kakaiba kasi, walang kaanak na dumating. Ako lang at 2 pulis ang naghatid sa kanya. Bago namin isara ang kabaong, may dumating na isang matandang babae. Umiiyak. Binulungan niya ako ng pangalan. Anong pangalan? Halos hindi ako makahinga. Elisa daw. Elisa daw ang pangalan niya. At ang sanggol, wag ko na raw isipin. Isang pagkakamali lang daw. Elisa. Sa wakas, may pangalan na siya. Tinanon ko si Mang Cardo kung saan nakatira yung matandang babae. Itinuro niya ang direksyon papunta sa isang baryo sa paanan ng bundok makulot. 1 oras na biyahe sa motorsiklo sa baku-bakong daan. Natagpuan ko ang bahay, isang maliit na kubo. Lumabas ang isang matandang babae, ang ina ni Elisa. Noong una, itinatanggi niya ang lahat. Galit siya. Sabi niya wala siyang anak na Elisa. Pero nang ipakita ko ang kwintas na gawa sa ugat, napahagulgul siya. Ikinuwento niya ang lahat. Si Elisa, bunso niyang anak, nabuntis ng isang lalaking may asawa na. Para maiwasan ang kahihiyan sa baryo, ang ama ni Elisa, ang sarili niyang asawa, ang nagpalayas sa kanya, tinakwil, itinuring na patay. Ang matanda, palihim na lang na nag-aabot ng kaunting pera sa anak. Ang huli nilang pagkikita, sinabi ni Elisa na pupunta siya sa Maynila para maghanap ng bagong buhay para sa kanyang anak. Hindi na siya bumalik. Kasalanan namin, umiiyak na sabi ng ina.
Kasalanan ng asawa ko. Ang tigas ng puso niya. Nasaan po siya nakalibing? Nang tanong ko ng matanda. Sinabi ko sa kanya at doon sa harap ng nagkasalang ina, naintindihan ko ang utang na sinasabi ni Manong Joven. Hindi ito utang ko sa kanila. Ito ay utang ng pamilya niya. Isang utang ng pagkilala at pagmamahal na ipinagkait sa kanila. At ako, ang dayuhang nakasaksi sa dulo ng kanyang kwento, ang naging instrumento para maningil. Pare, dito na dapat magtapos ang kwento, di ba? Sa isang resolusyon, kinumbinsi ko ang nanay ni Elisa na bigyan ng anak niya at ang apo niya ng disenteng libing. Noong una, takot siya sa asawa niya, pero kinausap ko rin ng tatay. Isang matigas na lalaki na sa huli ay umiyak din sa pagsisisi. Gamit ang sarili kong pera, pinalipat namin ang mga labi ni Elisa mula sa pampublikong nicho patungo sa isang maliit na espasyo sa sementeryo ng kanilong baryo. Isang simpleng lapida ang ipinagawa ko. Elisa de la Cruz at ang kanyang anak. Walang petsa ng kamatayan para sa sanggol dahil hindi naman ito nabuhay. Pero may pangalan na sila. May lugar na silang matatawag na kanila. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang buong pamilya na nagluluksa ng tama. Pagkatapos noon, parang may nabunot na tinig sa dibdib ko. Pag-uwi ko sa Maynila, tahimik ang apartment ko. Wala nang amoy ng lupa at ilang-ilang. Wala nang mga maliliit na bakas ng putik. At sa gabi, nakakatulog na ako ng mahimbing. Wala nang panaginip. Wala nang iyak. Wala nang uyai. Takos na, sabi ko sa sarili ko. Nabayaran ko na ang utang. Lumipas ang ilang buwan, halos nakalimutan ko na ang lahat. Itinuring ko na lang isang masamang kabanata ng buhay ko. Naging normal ulit ang lahat. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit ko, nakita ko yung kwintas na gawa sa ugat, ang anting-anting ni Elisa. Hawak ko ito, inisip kong itatapon ko na ba o itatago. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin sa pader ng kwarto ko. At doon ko nakita. Sa isang kisapunta, hindi ang sarili kong refleksyon ang nakita ko. Nakita ko ang mukha ng isang babae, ang mukha ni Elisa, nakatitig pabalik sa akin mula sa salamin. Hindi siya malungkot, hindi siya galit, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos, nawala siya at ako na ulit ang nandoon. Kasabay nito, mula sa katahimikan ng aking apartment, may narinig akong isang tunog. Hindi ito iyak, hindi ito ungol. Isang mahinang halakhak ng sanggol, malinis, masaya, parang naglalaro. Hindi ako natakot, walang takot. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim at hindi maipaliwanag na koneksyon. Hindi sila umalis, hindi sila nawala, sila ay tumahimik lang. At ang tahanan na hinahanap nila, ang tahanan na ipinagkait sa kanila. Napatingin ako sa aking mga kamay, sa aking dibdib, sa aking pagkatao. Siguro hindi lang libingan ang hinahanap nila. Siguro isang daluyan lang, isang tagapag-alaga, isang tuloy. Hindi sila ako minumulto, nakikitira lang sila. At ngayon ang uyai ay hindi na isang babala. Isa na itong pangako na hindi na ako mag-iisa kailanman.